Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Sa basketball, dahil sa biglaang pagpasok sa eksena ng Middle Eastern team na Iraq, nagkukumahog sa scouting report ngayon ng coaching staff na Gilas Pilipinas. Pinalitan ng Iraq ang nasuspinding Lebanon sa Group B match ng FIBA Asia Men's Championship sa susunod na buwan, kung kaya't sila ang makakaharap ng mga Pinoy dribblers sa second round ng preliminaries. Ang kabuang detalye ihahatid ni Cristabel De Leon. Doble kayod sa scouting ngayon ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP at ang Gilas Pilipinas coaching staff. Ito ay may kaugnayan sa biglaang pagpasok ng Iraq sa FIBA Asia Men's Championship sa susunod na buwan, matapos na masuspindi ang Lebanon sa lahat ng FIBA Sanction Tournament dahil sa isyong politikal. Ayon kay former national mentor Raiko Toroman, wala talagang scouting report ang Gilas coaching pool ukol sa mga Iraqis at ang tanging alam lamang umano nila ay matatangkad ang mga players ng team. Pero wala umanong dapat ipangamba ang Pilipinas laban sa Iraq dahil masyado pang bata ang basketball programs ng karibal na bansa. I don't think that they are really competitive team in this championship for the first 8 places, you know. They have just size. I don't know if they have a naturalized player, but they are not so skilled team. We were playing some games in the Champions Cup, but they are not competitive. They are far from Iran, from Lebanon, Jordan. Naniniwala rin si Toroman na mas gumaan ang ruta ng Philippine Quintet patungong semifinals. Dahil na rin sa pagkawala ng Lebanon na makakabangga sana natin sa second round ng preliminaries. Very good break because Lebanon was contender for the first 3 places. The biggest contender is out. Now it's open. Ang FIBA Asia Tournament ay gaganapin simula 1 hanggang 11 ng Agosto at dito ay kinakailangang tumapos na kabilang sa top 3 ang Shot Reyes mentored squad upang matupad ang kanilang pangarap na makapaglaro sa FIBA World Cup sa Spain sa susunod na taon. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Sa basketball pa rin, dalawang importante ang hindi na makakasama ng Barangay Ginebra San Miguel sa kanilang kampanya sa season-ending PBA Governors Cup. Ang una ay si Phil American Power forward Rudy Hatfield na opisyal nang nagsampay ng Ginebra jersey at ang ikalawa naman ay si ponytailed mentor Al Francis Chua na nagbitiw na bilang head coach ng team matapos ang kanilang runner-up finish sa nakalipas na PBA Commissioners Cup. Narito ang report ni Mara Camille Nanez ng University of Caloocan City. Dalawang malaking development ang bumulaga sa unang araw ng team practice ng Barangay Ginebra San Miguel. Una ay ang desisyon ni Phil American forward Rudy Hatfield na magretiro na matapos ang 14 na taong paglalaro sa Philippine Basketball Association o PBA. Ayon kay Hatfield, gusto na niyang mag-settle down sa Michigan kasama ang kanyang pamilya at nakatuon na rin umano ang kanyang atensyon sa obligasyon sa Panginoon bilang isang pastor. Pero ang higit na gumulat sa mga players ng Ginebra ay ang biglaang pagbibitiw ni head coach Al Francis Chua. Mismong ang ponytailed mentor pa di umano ang nag-anunsyo sa harapan ng mga players na lilisanin na niya ang crowd favorite team. At ang sinasabing dahilan ni Chua ay ang hindi niya pagsang-ayon sa pamamalakad ng isang mataas na opisyal ng San Miguel Corporation. Samantala, ikinalungkot naman ng mga fans na aming nakausap ang biglaang pagkalas ni Chua sa Ginebra. Hindi, dapat huwag muna siya mag-resign kasi abang nagpapanalo yung Nebra, nasa kanya na nga eh. Lahat na naging coach hindi maganda eh, sa kanya lang maganda eh. Nalungkot ako siyempre, nalungkot ako sa pag-resign ni Coach Francis Chua kasi magaling naman na coach yun eh. Nakakapanginayang naman at mag-i-resign siya kaya para magpapanalo. Sana sa susunod na lang na para manalo sila ulit. Masamang loob namin dahil nawawala sila si Coach Chua. Sa ngayon ay wala pang official statement ang Ginebra management sa resignation ni Chua at retirement ni Hatfield. Para sa Good Morning Boss, Mara Camille Nanez, PTV Sports. Sa boxing, title unification bout na ang aasintahin ni Pinoy WBO minimum weight champion Merlito Sabilio para sa kanyang susunod na laban. Ito'y matapos na pasukuin niya sa 9th round ang kanyang first title challenger na si Colombian Jorge Estrada noong isang araw. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Sa edad na 29 anyos, alam ni World Boxing Organization minimum weight champion Merlito Sabilio hindi na
na siya bata para maghintay ng matagal sa kung anumang oportunidad ang dapat makuha ng isang world champion. Kaya naman matapos ang kanyang huling laban, agad na isiniwalat ni Sabillo ang kanyang kagustuhan na labanan ang champions ng ibang organisasyon o kung hindi man ay mga dating world champions sa mga susunod niyang laban. Noong Sabado ay naidepensa ni Sabillo ang kanyang korona nang patunggihin ito sa 9th round si Colombian challenger Jorge Estrada sa kanilang title fight na ginanap sa Soler Resort and Casino sa Pasay City. Karamihan naman sa mga gustong makalaban ni Sabillo ay mga Mexican World Champions sa kanyang dibisyon at maging sa light flyweight class. Si Moises Fuentes, so excited na mga Alanter, Garcia, Herales Garcia, at saka lahat ng mga malaking pangalan, sir, yun yung gusto ko yan. Isa din sa naghamon kay Sabillo ay si IBF champion Katsunari Takayama, ang Japanese title holder na personal na nanood ng laban ng Pinoy champion. Nais ni Takayama na makalaban si Sabillo sa isang unification match at naniniwala ito na maaaring maganap ang laban dahil ang Japanese nasa ilalim ng Ala Promotions. Ngunit sa kabila nito ay ginit ni Ala Promotions official Dennis Cañete na masyado pa maaga para pag-usapan ang nasabing unification match. Yeah, officially, Takayama sa Ala Fighter. Pero wala pa kaming plans doon, sir. Okay. For Sabillo. Okay. In due time, we will announce it also. Okay. Both for Nietres and the plans for Sabillo. Idinagdag pa ni Cañete na target nila ang October bilang buwan ng pagbabalik aksyon ni Sabillo. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.